Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. May posibilidad na maging isang ganap na bagyo ang binabantayang Low Pressure Area o LPA na maaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR araw ng Sabado. Huling namataan ng Pag-asa ang LPA 2,045 kilometers sa silangan ng Infanta, Quezon. Hindi naman nakikita ng Pag-asa na tatama sa lupa ang bagyo bagamat magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan at patuloy na papalakasin ang habagat sa gitna at kanlurang bahagi ng bansa. Mahigit 40 biktima ng recruitment scam na gustong magtrabaho sa Italy ang dumulog sa tanggapan ng Department of Justice o DOJ upang maghain ng reklamo laban sa kanilang recruiter. Tinukoy ng mga biktima ang recruitment agency na Alpha Assistenza SRL na may mga pakana sa panloloko sa kanila. Kwento ng mga biktima, hiningan sila ng 3,000 euros o halos 180,000 pesos kapalit ng working permit na agad namang tinanggihan ng Italian Embassy sa Pilipinas matapos isumite sa kanila ang mga dokumento ng biktima. Nangako naman si DOJ Secretary Crispin Remulla na tutulungan ito ang mga biktima sa pagsasampa ng kaso sa nasa likod ng panloloko. Samantala, isang resolusyon na rin ang inihain sa Senado upang imbestigahan ang nasabing pangyayari. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP Visayas Command ang pagkakasangkot ng isang non-government organization o NGO sa New People's Army o NPA sa kanilang mga operasyon sa Negros Island at ilang lugar sa Eastern Visayas. Sa isang press conference, tinukoy ni 302nd Commander Brigadier General Joey Escanillas ang Cebu City-based NGO na Community Empowerment Resource Network o CERNET sa pagbibigay ng pondo sa NPA sa lugar. Nagsisilbi rin ang CERNET bilang legal front organization ng komunistang grupo na tumutulong sa mga magsasaka at mga mahihirap sa lugar, ngunit 60% ng kanilang foreign funding ay napupunta mismo sa operasyon ng rebeldeng grupo. Una nang nagsampa ng kaso noong Mayo ang AFP Viscom at Police Regional Office Region 7 sa CERNET ng kasong paglabag sa Republic Act 10168 o ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Samantala, itinanggi naman ng organisasyon ang mga paratang laban sa kanila na kinondena din ng grupong Karapatan Central Visayas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.